Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana ay palagi po kayong nasa mabuting kalagayan, pati na rin po ang inyong buong pamilya. Isa po pala ako sa mga bago niyong subscriber sa inyong YouTube channel. Kaya naisipan ko po na magpadala ng sarili ko pong kwento sa inyo. Parang ang astig kasi na mapakinggan ko ang sarili kong kwento sa inyong channel. Masasabi ko po na sa ngayon ay napakalaki na ng pinagbago ko. At ang naging dahilan ng pagbabagong yon ay dahil sa isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Ako nga po pala si Vergel. At ito ang aking kwento. Nung binata pa po ako, ay kilala ako sa aming lugar bilang mayabang at barumbado. Binatilyo pa lamang ako ay marunong na akong makipagrambulan. Kung minsan pa nga, kahit walang dahilan ay nakikipag-away ako basta napagtripan ko. Pero hindi ko sinasabi na tama ang ganung gawain. Kaya sana sa mga nakikinig, lalo na sa mga kabataan, ay huwag niyo kong gagayahin. Dahil walang magandang maidudulot sa kahit na anong paraan ang pakikipag-away. Hindi ako sigurado kung bakit ako nahilig sa pakikipag-away. Pero sa tingin ko ay kulang ako sa atensyon, kaya naging barumbado ako. Kapag kasi nakikipag-away ako, ay nakukuha ko ang atensyon ng lahat. Isa pa, kulang din ako sa pagmamahal. Bata pa lamang ako nang ipamigay ako ng nanay ko sa ninang Telma ko. Matapos yun, ay nagpunta sa ibang lugar ang nanay ko at wala na akong naging balita sa kanya. Hindi naging maganda ang pagtrato ng ninang ko sa akin. Kulang na nga lang ay gawin niya akong alipin sa tindi ng pagpapahirap niya sa akin. Inintindi ko na lang siya dahil matandang dalaga siya. Sabi kasi nila, basta matandang dalaga daw ay masungit. Ngunit isang gabi ay biglang nawala ang ninang ko, Sir Blair. Isang misteryo ang pagkawala niya dahil lumabas lang siya para magpahangin. Nagtaka ako kasi napakatagal niya na hindi bumalik. At nang lumabas ako ay tanging ang isang tsinelas na lamang niya ang nakita ko. 3 araw na ang lumipas simula nang nawala si Ninang Telma. Pero kahit ang mga pulis ay hindi alam kung paanong nawala ang ninang ko. Isang umaga, matapos kong mag-almusal, ay namitas ako ng bulaklak sa garden ni Ninang Telma. Matapos yun, ay naglakad ako papunta sa bahay ng pinakamagandang dalaga sa baryo namin. Walang iba kundi si Alma. Sa aking paglalakad ay nakasalubong ko ang kaibigan kong si Tolome. Bata pa lang kami ay talaga namang magkaibigan na kami ni Tolome. Kumbaga ay sanggang dikit kami. At madalas ay nadadamay siya sa tuwing nakikipagsuntukan ako. Kahit ang totoo ay duwag siya. Aba. Para kanino yung mga dala mong bulaklak, Chong? Malayo pa ang undas, ah. Hoy, siraulo. Gusto mo bang ipakain ko itong mga bulaklak sa'yo? Pas ako, Chong. Katatapos ko lang mag-almusal eh. Busog pa ako. Eh bakit ka nga ba may dala kasing bulaklak? Talagang nagtanong ka pa. Sino lang ba ang binibigyan ko ng bulaklak? Ah, alam ko na. Para kay Alma. Tama. Sigurado ako na magugustuhan niya mga rosas na to dahil bagong pitas ko ang mga ito sa garden ni Ninang eh.
nililigawan mo pa rin pala si Alma. Hindi ba, nung huling beses na sinamahan kita sa bahay nila, ay sinabi niya na tumigil ka na sa ginagawa mong panliligaw sa kanya? Bakit sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi niyang yon? Alam mo, Tolome, madalas ay pakipot lang ang mga babae. Hindi agad nila binibigay sa'yo ang matamis nilang oo. Kasi sinusubukan ka nila kung talagang seryoso ka sa kanila. Ganun lang yun. Ibig sabihin, sinusubukan lang ni Alma kung susuko ka na o hindi sa panliligaw sa kanya matapos kanyang basti din? Ganun na nga, nakuha mo rin. Ikaw, wala ka talagang alam pagdating sa mga babae. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkakaroon ng girlfriend. Makapagsalita ka naman, parang may syota ka ngayon ah. Mag-iisang taong ka na nga nandiligaw kay Alma pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya sinasagot eh. Bokya ka pa rin. Ano bang pakialam mo? Gusto mo bangasan kita? At least ako, naranasan ko na magkaroon ng girlfriend. Hindi gaya mo na kahit isa ay walang pumapatol. Okay lang. Gusto ko kasi, kung sino ang unang magiging syota ko, ay siya na ang magiging asawa ko. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa'yo eh. Imbis na ibigay ko na itong mga bulaklak kay Alma, nakikipag-usap pa ako sa'yo. Diyan ka na nga. Teka, sandali lang tol. Sasamahan na kita para meron kang backup kung sakali na ipagtabuyang ka uli ni Alma o kaya ng lolo niya. Ikaw ang pangit mo talagang mag-isip. Kapag talaga ako pinagtabuyan ni Alma, ikaw ang sisisihin ko. Ito naman, magpasalamat ka na lang kasi sinusuportahan kita kahit papano. Nasama na lang ako sa'yo. Gusto kong makita kung paano ka mapahiya kung paano ka sasaya kapag tinanggap ni Alma yung flowers mo. Oo na, sige na, sumama ka na. Kahit naman hindi ako pumayag, isasama ka pa rin sa akin. Sa kapal pa naman ang mukha mo eh. Basta itikon mo yung bunganga mo mamaya. Kapag ikaw may sinabing hindi maganda mamaya, tapos nainis si Alma sa akin, susuntukin ko talaga yung bibig mo hanggang sa malagas lahat ng ngipin mo. Tandaan mo yan. Grabe ka naman magbanta sa akin. Parang hindi mo ako kaibigan ah. Ipapaalala ko lang sa'yo, Chong, na ako lang ang kayang tiisin ang pag-uugali mo. Sus, nakipagkaibigan ka lang naman sa akin kasi ginagawa mo akong tagapagtanggol kapag meron kang kaaway eh. Malamang, ikaw mo magaling sa suntukan eh. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Nagpatuloy na ako sa paglalakad kasama ang kaibigan ko na si Tolome. Pagdating namin sa harapan ng bahay ni na Alma ay napangiti ako dahil nakita ko kagad ang magandang muka ni Alma habang nagwawalis sa labas ng kanilang bakuran. Pakiramdam ko ay idinuyan ako sa mga ulap nang nasilayan ko ang napakaganda niyang muka. Noon ay hindi ko napapansin si Alma dahil takot ako sa masungit niyang lolo na si Mang Delfin. Pero nang sumali siya sa isang beauty contest sa aming baryo, ay doon ko na nakita ang kanyang ganda. Kaya kahit nakakatakot ang lolo niya, ay naglakas ako ng loob na manligaw sa kanya. Hindi nagtagal, ay nag-angat ng muka si Alma at agad siyang sumimangot nang makita niya ako. Lolo? Lolo, tingnan niyo oh. Nandito na naman si Berhel. Naku, teka Alma. Huwag mo nang tawagin ang lolo mo. Aalis din kagad ako. Ibibigay ko lang naman itong mga bulaklak sa'yo eh. Lolo, si Berhel oh! Lolo! Napayakap sa akin si Tolome nang lumabas si Mang Delpin mula sa bahay nila na may dalang matalas na itak. Iwinasiwas pa niya yon sa ere na para bang kapag nakalapit siya sa amin ay tatadtarin niya kami ng taga. Ngunit ganun pa man, hindi ako umalis sa aking kinatatayuan. Gusto kong makita ni Alma na kahit nakakatakot ang lolo niya, ay handa akong harapin ito. Ba't napakatigas ng ulo mo? Talagang bumalik ka pa rito? Hindi ba sinabi na sa ni Alma na tigilan mo na ang panggugulo sa kanya? Hindi ka talaga marunong makinig ano? Grabe naman po kayo, Mang Delphin.
Di ko naman po ginugulo si Alma eh. Eto nga po, may dala pa po akong mga bulaklak para sa kanya. Para maging maganda ang umaga niya kahit papano. Hindi gaganda ang umaga ko. Kasi, nakita kita. Itabi mo na lang ang bulaklak na yan at ilagay mo sa puntod mo kapag tinaga kita sa leeg. Kaya kung ayaw mong paglamayan mamayang gabi, ay umalis na kayo ng kaibigan mo mukhang ipinagli sa sama ng loob. Oo. Bakit pati naman ako nadamay, Mandilpin? Sinamahan ko lang naman to si Berhel eh. Pinigilan ko pa nga ito kanina eh, pero ayaw naman niya magpapigil sa akin. Ikaw, balimbing ka talaga kahit kailan eh. Alma, tanggapin mo na lang itong mga bulaklak para makaalis na ako. Kahit lumuod ka pa, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay tumigil ka na sa panliligaw sa akin? Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Bakit? Pumayag ba ako sa sinabi mo na tumigil na ako sa panliligaw sa'yo? Hindi naman, di ba? Saka ano bang ayaw mo sa akin? Guwapo naman ako at kayang-kaya kitang buhayin at sisiguraduhin ko na hindi ka magugutom. Saka, ang dami kayang mga babae ang nagkakandara pa na manligaw sa akin. At alam kong isa ka sa kanila, Alma. Ramdam ko na nagpapakipot ka lang at sinusubukan kung hanggang saan ang kaya ko. Ilusyonado. Hoy, ikaw, Berhel. Hindi ako magkakagusto sa kagaya mong barumbado. Nagtataka ka pa kung bakit hindi kita gusto? Mga pinagsasabi mo, ang malinaw na dahilan kung bakit ayoko sa'yo. Napakayabang mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Mayabang ako kasi meron akong ipagyayabang. Tama na yan. Hoy, ikaw, Berhel, umalis ka na. Ibis na hinahanap mo ang ninang mo nanggugulo ka pa rito ng ganito kaaga. Alis, lumayas na kayong dalawa. Nakakasira lang kayo ng araw. Nang banggitin ni Mang Delfin si Ninang, ay bigla akong nakaramdam ng lungkot dahil sumiksik sa utak ko na hanggang sa sandaling yon ay wala talaga kaming ideya kung nasaan na ba siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi ko ipinahalata sa kanila na nalungkot ako. Inilapag ko sa lupa ang mga bulaklak at saka ko inaya si Tolome na umalis. Sa totoo lang, kahit barumbado ang tingin sa akin ng mga tao, ay madali pa rin akong masaktan. Sadyang nasanay lang ako na palaging ipakita sa lahat na matibay ako at astig dahil ayoko ng kinakaawaan ako. Pakiramdam ko kasi kapag merong naawa sa akin ay mahina akong tao. Pagbalik ko sa bahay ay naupo ako sa may sala. Nagulat ako nang umupo sa tabi ko si Tolome. Oh, anong ginagawa mo rito? Bakit sumama ka pa hanggang dito sa bahay ko? Mukhang nasaktan ka kasi sa sinabi ni Mang Delpin tungkol sa ninang mo eh. Baka kailangan mo ng karamay. Ako? Nasaktan? Ang tagal na natin magkaibigan, Chong. Pero parang hindi mo pa pala ako kilala. Bakit naman ako masasaktan sa sinabi niya? Siyempre, sa pananalita kasi ni Mang Delpin, parang sinabi niya na wala kang pakialam kahit nawawala ang ninang mo. Hindi ako balat sibuyas, Chong, para masaktan sa mga ganong salita lang. Walang kahit na sino ang may kayang manakit sa akin, yan ang tatandaan mo. Chong, matagal na tayong magkaibigan, ikaw na rin na nagsabi. At kahit hindi mo sabihin, alam kong nasaktan ka. Hindi kahinaan na umamin ka sa totoo mong nararamdaman. Mahirap yung kinikimkim mo kung anong nasa loob mo. Kapag yan ay naipon at sumabog, ikaw rin ang mahihirapan. Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na yung nararamdaman mo. Wala akong ilalabas kasi hindi naman talaga ako nasaktan eh. Huwag ka nang makulit dyan. Saka hindi totoo na wala akong pakialam na nawawala si Ninang. Kahit masama ang ugali nun sa akin, importante pa rin siya sa akin. Kasi siya ang umumpun sa akin nang ipamigay ako ng nanay ko. Pero Chong, ano na palang balita sa paghahanap ng mga pulis kay Aling Telma? May balita ka na ba? Ayun, wala pa rin maisagot sa akin ng mga pulis nung humingi ako ng update sa kanila kahapon.
Wala namang kasing kaaway si Ninang eh. Kung kinidnap naman siya, sana'y merong nanghihingi sa akin ng ransom para palayain siya. Pero mag-iisang linggo na siyang nawawala, Chong. Alam mo, Berhel, meron akong teorya sa pagkawala ng ninang mo eh. Naisip ko kasi, hindi ba matandang dalaga si Aling Telma? Hindi kaya meron siyang syota, tapos hindi niya sinasabi sa'yo. Baka nagtanan silang dalawa. Baliw. Magbibigay ka lang ng tsorya eh. Yung napakahirap ang paniwalaan. Ano bang tingin mo kay Ninang teenager para makipagtanan? Sira ulong to. Alam mo, malamang kung may boyfriend yun, ay pagsasabi niya kagad sa buong baryo natin para hindi na siya tinutukso na matandang dalaga. Nagsabi lang naman ako ng tsorya ko eh. Nasabihan pa ng baliw. Eh wala kasi sa hulog yung tsorya mo eh. Ewan ko sa'yo. Pero alam mo, Tolome, nag-aalala talaga ako para kay Ninang. Biglaan kasi ang pagkawala niya. Imposible naman na naglayas siya o nagpakalayo-layo. Kilala ko yun eh. At hindi niya gagawin ng ganung bagay. Ipagdasal na lang natin, Chong, na kung nasan man ang ninang mo ay ligtas siya. O siya, paano? Uwi na ako. Puntahan mo na lang ako sa bahay kapag kailangan mo na makakausap ha. Saka tigilan mo na si Alma, Chong. Wala kang mahihita sa kanya. Sumuko ka na. Nang umalis na si Tolome, ay doon ko na hinayaan na sumilay ang pag-aalala at lungkot sa aking muka. Bukod sa pagtaboy ni na Alma at Mang Delphin sa akin kanina, ay isa rin talaga sa problema ko ang pagkawala ni Ninang Telma. Sa kabila ng hindi naging magandang pagtrato niya sa akin, ay hindi ko kailanman hiniling na sana ay may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko kasi nakakalimutan na siya ang umampon at nagpalaki sa akin kahit hindi naman niya ako kadugo. Simula nang nawala si Ninang Telma, ay ako na ang personal na nag-aasikaso sa taniman niya ng mga talong at kamatis na siyang pinagkukunan namin ng pera. Kahit papano ay may alam ako sa pagpapatakbo nun dahil sinimulan na akong turuan ni Ninang Telma ilang buwan na ang nakakaraan. Ang sabi niya ay kailangan ko daw matutunan ang paghawak sa taniman niya dahil kung sakaling mawala siya, ay ako na ang magpapatakbo nun. Isang umaga, maaga akong dumating sa taniman. Sa sobrang abala ng mga trabador doon, ay hindi nila napansin ang pagdating ko. Lalapit sana ako sa dalawang lalaking trabador na abala sa paglalagay ng pataba sa lupa nang napahinto ako dahil narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Narinig ko na sinabi nila na sa tingin daw nila ay ako ang may kagagawan sa pagkawala ni Ninang Telma. Baka nga raw pinatay ko si Ninang at itinapon ang bangkay sa isang lugar na walang makakakita. Sinabi pa nga ng isa na kaya ko raw pinatay si Ninang Telma ay para mapunta na sa akin ang lahat ng meron si Ninang, lalo na ang taniman at ang bahay. Halos magdilim ang paningin ko sa aking narinig. Ikinuyom ko ang mga kamay ko at naglakad ako papalapit sa dalawang lalaki. Nagulat ang dalawa nang nakita nila ako. Bago pa sila makalayo, ay agad kong binigwasan ng suntok sa muka ang isa, habang ang isa naman ay malakas kong tinadyakan sa tuhod. Nang napaluhod siya, ay pinatikim ko siya ng isang uppercut. Masira ulo kayo ha? Ano sabi nyo? Ako may gawa sa pagkawala ni Ninang? Kayo, kalalaking yung tao, ang chichismoso nyo. Nagkakalat pa kayo ng hindi totoong balita. Eh kung patayin ko kaya kayong dalawang yun ha? Para maging totoong mamamatay tao na talaga ako. Ano? Sa sobrang galit ko, ay hindi ako nakontento sa pinatikim ko sa dalawang trabahador. Pinagsususuntok ko sila hanggang sa lumaban na sila. Pero kahit mag-isa ko,
ay wala silang naging laban sa akin. Hindi man lang ako tinamaan ng mga suntok at sipa nila. Hanggang sa kapwa na sila napaupo. Simula ngayon ha, ayoko nung nakikita ang pagmumukha nyo rito ha. Si Santi na kayo. Ano? Di pa ba kayo alis? Gusto nyo bang patayin ko na talaga kayo at ibaon ko na ang katawan nyo sa taniman para maging pataba kayo sa lupa? Para naman meron kayong pakinabang. Takot na tumakbo ang dalawang lalaki palayo sa taniman. Pinagmumura ko pa sila hanggang sa nawala na sila sa paningin ko. Nagulat ako nang may biglang tumapik sa balikat ko. Mabilis akong humarap at agad kong sinuntok sa nguso ang taong nasa likuran ko. Nanlaki ang mga mata ko nang malaman kong si Tolome pala ang tumapik sa akin. Aray ko naman, Berhel. Bakit naman pati ako yung sinuntok mo? Aray ko. Sorry, akala ko kasi kalaban ka eh. Bigla ka kasing sumusulpot eh. Tignan mo, pumutok tuloy ang uso ko. Ang lakas mo talagang sumuntok. Kasalanan mo yan. Sa susunod kasi, bubusina ka para hindi ka nasusuntok. Ang hirap talaga kapag maraming kaaway, no? Lahat ng tatapik sa balikat mo, iisipin mo na kaaway mo. Ano ba nangyari, ha? Bakit ang aga-aga nang bubugbog ka ng trabador dito? Dapat lang yun sa kanila. Kulang pa nga yun eh. Narinig ko na pinag-uusapan nila ako. Ang sabi, ako raw ang may gawa sa pagkawala ni Ninang. Pinagbibintangan ba naman akong pinatay ko si Ninang at itinapon ko raw ang bangkay kung saan para mapunta na sa akin ang lahat ng ari-arian niya? Aba, mga loko nga yun, ha? Sandali, bubugbugin ko rin sila. Oo, tama na. Susundan mo pa eh. Nakaalis na nga. Kung kanina mo sana ako tinulungan habang binubugbog ko sila, matutuwa pa ako sa'yo. O baka gusto mong pabalikin ko sila para ikaw naman na makipagsuntukan sa dalawang mukong na yun. Ano, gusto mo? Wag na. Mukhang nabugbog mo naman na sila ng gusto eh. Okay na yun. Magpapagod pa ba ako? Pero Chong, grabe sila sa'yo, no? Bakit naman nila iisipin na ikaw ang may kagagawan sa pagkawala ng ninang mo? Di ko rin alam eh. Malamang, narinig nila sa kung sinong chismis na yun. Ibig sabihin, may mga tao na nag-iisip na ako may kasalanan sa pagkawala ni Ninang. Nasasabi siguro nila yun kasi nakikita nila ako na parang walang pakialam eh. Bakit? Nakikita ba nila kung paano ako mag-alala kapag mag-isa lang ako? Siyempre, walang makakakita sa'yo. Kasi sabi mo, mag-isa ka lang. Ewan ko sa'yo. Masyado kang pilosopo. Ito naman nagbibiro lang ako eh. Parang pinapatawa ka lang eh. Pero Chong, huwag ka mag-alala. Naniniwala ako na wala kang kasalanan. Hayaan mo na lang yung mga taong may nasasabing masama tungkol sa'yo. Panigurado, naiinggit lang ang mga yun sa'yo. Kasi, totoo na sa'yo talaga mapupuntaan lahat ng meron si Aling Telma kung sakaling hindi na siya makita. Manahimik ka nga. Wala akong interes sa kung anong meron ng ninang ko. Mas gusto ko pang makita na siya kasi ayokong magpatakbo ng taniman niyang to. Nakakapagod kaya itong ginagawa ko rito. Saka, nawawalan na ako ng oras para kay Alma kasi maghapon ako nandito sa taniman. Ikaw, puro ka naman talaga Alma eh. Kahapon lang pinagtabuyan ka nga niya, di ba? Lubayan mo na si Alma, Chong. Dito ka na muna sa taniman niyo mag-focus, saka sa paghanap sa ninang mo. Kahit ilang beses pa akong ipagtabuyan ni Alma, hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggang sa maging syota ako na siya. Titigilan ko lang siya kapag ikinasal na siya sa ibang lalaki. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Basta walang sisiyan sa bandang huli kapag nasaktan ka. Huwag mo sasabihin sa akin na nagkulang ako ng paalala sa'yo, ha? Naputol ang pag-uusap namin ni Tolome nang biglang dumating si Mang Delpin. Sinabi niya sa akin na gusto niyang makapag-usap kami ng kaming dalawa lang. Gusto pa sanang sumama ni Tolome, pero nang tignan siya ni Mang Delpin ng masama, ay natakot si Tolome at hindi niya na ipinilit ang gusto niya. Inaya ko si Mang Delpin sa maliit na kubo kung saan
Nagpapahinga ang mga trabador. Dahil oras pa ng trabaho ay walang ibang tao ron, kundi kaming dalawa lamang. Medyo kinabahan ako dahil may hinala na ako kung ano ang sasabihin sa akin ni Mang Delpin. Kung nandito po kayo para sabihin sa akin na tigilan ko na si Alma, ay mas mabuting umalis na po kayo dahil hindi ako titigil sa panliligaw sa apo nyo. Mahal ko po talaga si Alma, Mang Delpin. Nagkakamali ka. Hindi tungkol kay Alma ang pag-uusapan natin. May ibang bagay pa po ba tayong pwedeng pag-usapan bukod sa kanya? Nandito ako para pag-usapan natin ang tungkol sa pagkawala ni Telma. Si Ninang? Bakit, Berhel? May iba ka pa bang kilalang Telma bukod sa ninang mo? Wala na po. Ang ibig ko pong sabihin ano pong sasabihin nyo tungkol kay Ninang? Sa tingin ko kasi, ay alam ko na kung sino ang dahilan ng pagkawala niya. Pero bago ko sabihin sa iyo ang aking hinala, ay gusto kong mangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan na kahit na sino tungkol sa mga sasabihin ko sa iyo ngayon. Kahit dun sa kaibigan mong mukhang ipinagli sa sama ng loob. Si Tulume po ba? May iba ka pa bang kaibigan bukod kay Tulume? Yung taong yun lang naman ang nakakatiis sa ugali mo. Kaya imposible na magkaroon ka pa ng ibang kaibigan maliban kay Tulume. Grabe naman po kayo magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo, Berhel. Basta, mangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan ng mga sasabihin ko sa iyo hanggat hindi ako nakakasiguradong totoo ang hinala ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mang Delpin. Huwag po kayo mag-alala. Kasi kung ano mapag-uusapan po natin dito, ay hindi nalalabas sa kubong ito. Aasahan ko yan. Makinig ka. Naisip ko kasi na kailangan mo itong malaman dahil pamilya mo nawawala. Ang ibig kong sabihin ikaw ang itinuturing na pamilya ni Telma. May hinala kasi ako na isang aswang ang kumuha kay Telma. Ano po? Tama po bang pagkakarinig ko? Aswang ang kumuha sa kanya? Yan naman hinala ko pa lamang at hindi pa ako sigurado. Pero Mang Delpin, paano niyo po nasabing aswang po ang kumuha kay Ninang? Saka paanong aswang po ang kukuha sa kanya? Hindi naman po totoo mga aswang Kwentong matanda lang yun, panakot sa mga bata. Nagkakamali ka, Berhel. Totoo sila. Totoong-totoo ang mga aswang. Kung hindi mo na itatanong, kaya kami umalis ni Alma sa baryo kung saan kami dating nakatira, ay dahil may mga aswang na sumasalakay doon. Masyado nang magulo roon. At kahit ako na isang manunugis, ay di na kayang talunin ang problema namin doon sa mga aswang. Isa po kayong ano po? Manunugis! Yun ang tawag sa mga kagaya ko na tumutugis at lumalaban sa mga aswang. Meron akong kakayahan at kasanayan pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sandali lang po, medyo marami na po kayong nasasabi. Naguguluhan na po ako Pero Mang Delpin, paano nyo nga po nasabi na aswang ang dahilan sa pagkawala ni Ninang Telma? Noong gabing nawala ang ninang mo, ay may naramdaman akong kakaibang presensya. Alam ko na ang presensya na yon ay dahil merong aswang sa baryo natin ang gabing yon. Sinabi ko na ito kay Alma at maging siya ay sumang-ayon na aswang nga ang kumuha kay Telma sa ninang mo. Tapos, kagabi ay nag-ikot-ikot ako dito sa lugar natin. Napunta ako sa gubat at may nakita kong isang aswang na lumilipad. Hindi ako pwedeng magkamali, Berhel. Isang bangkilan ang aswang na nakita ko. Sandali lang po ulit. May sinabi na naman kayo na hindi ko maintindihan
Ano po ba yung bangkilan? Ang bangkilan ay isang malakas na uri ng aswang na pinaniniwalaang nagmula pa sa lahi ng mga sinaunang aswang. Karaniwan ay isang babae ang bangkilan na may pakpak na parang sa paniki. Delikado tayong lahat kung totoo na bangkilan nga ang nandito ngayon sa baryo natin. Mang Delpin, parang gusto ko na tuloy maniwala sa mga sinasabi niyo kasi ang dami niyo po palang alam tungkol sa mga aswang. Pero kung totoong aswang nga po ang kumuha kay Ninang, ibig po ba sabihin patay na po si Ninang ngayon? Malaki ang posibilidad na wala na nga siya. Pero hanggat wala tayong nakikitang bangkay, kailangan nating umasa na buhay pa si Telma. Kaya nga po sana naman, buhay pa po si Ninang. Kung buhay pa siya, kailangan natin siyang iligtas. Natin? Bakit parang kasama ako sa magliligtas sa kanya? Hindi po ba ang sabi niyo manunugis kayo? Di kayo na lang po magligtas sa kanya. Sigurado po ako na kapag buhay pa si Ninang at nailigtas niyo siya, ay bibigyan niya kayo ng malaking halaga ng pera. Sigurado yun. Hindi ko ililigtas ang ninang mo nang dahil sa pera. Ang gusto ko ay patayin o kaya ay itaboy ang bangkilan bago pa dumami at madagdagan ang biktima niya. At sigurado rin ako na nakarating na sa iyo ang usap-usapan ng mga tao na may kinalaman ka raw sa pagkawala ni Telma. Sinasabi nila na pinatay mo si Telma para mapunta sa iyo ang lahat ng ari-arian niya. Wala pong katotohanan niya, Mang Delpin. Wala akong pakialam sa mga ari-arian ni Ninang. Bakit ba nakikialam sila sa buhay ng may buhay? Bakit hindi ang buhay nilang asikasuhin nila? Wala na tayong magagawa pagdating sa bagay na yan. Sadyang may mga tao talagang ganon. Malaking misteryo kasi ang pagkawala ni Telma. Kaya gagawa at gagawa ang mga tao ng kwento sa kung anong palagay nila ang nangyari. Kaya nga kailangan mo kong tulungan na iligtas o mahanap si Telma. Nang sa ganon, malinis mo ang pangalan mo. Sa bagay, Mang Delpin, may punto kayo sa sinabi niyo. Kahit naman magpaliwanag ako sa mga tao, hindi sila maniniwala sa akin Maniniwala lang sila sa akin na wala akong ginawang masama kay Ninang. Kung maililigtas natin si Ninang at siya mismo makakapagsabi sa lahat kung ano ba ang totoong nangyari sa kanya. Sige po, Mang Delpin. Tutulungan ko po kayong iligtas si Ninang. Hindi lang ang pagliligtas sa ninang mo ang gagawin natin. Lalabanan din natin yung bangkilan. Kung hindi man natin siya magagawang patayin, ay dapat maipakita natin sa kanya na hindi siya pwedeng manatili sa baryo natin dahil merong mga tao dito na kayang-kayang higitan ang lakas niya. Pero Mang Delpin, talaga po bang malakas at mabangis ang bangkilan na yan? Oo, ibang-iba ang lakas na meron sila kumpara sa ibang aswang. Kung pagkaraniwang aswang lang sana, ay kahit ako na lang mag-isa. Pero dahil isang bangkilan ang maaaring nandito sa baryo natin, ay kailangan ko talaga ang tulong mo. Nakakatuwa naman po, Mang Delpin. Ako pa talaga naisipan yung tumulong sa inyo. Sa bagay, siguro ay naisip nyo na ako ang pinakamalakas na lalaki dito sa lugar natin. Tama po ba ako? Mali! Malamang, sa'yo ko hihingi ng tulong dahil ninang mo naman ang nawawala. At isa pa, tutali mahilig ka naman makipag-away. Mas maganda na mapakinabangan mo yung pagiging basagolero mo sa magandang bagay. O paano? Aalis na ako. Mamayang gabi, pagkatapos mong kumain ng hapunan, ay pumunta ka sa bahay. Aba, sige po. Kung gusto niyo po, kahit doon na po ako maghapunan sa inyo para mas maaga po, nandun na ako. Tumigil ka. Alam ko yung paraan mong yan para makita lang ang aking apo. At isa pa, bago ako umalis, pwede ba tigilan mo na si Alma? Hindi ka gusto ng apo ko. Matapos yung sabihin ni Mang Delphin, ay umalis na ang matanda. Napailing na lang ako habang sinusundan siya ng tingin. Maya-maya ay isang malalim na paghinga
ang aking pinakawalan. Hindi pa rin kasi ako lubusang naniniwala na may aswang o bangkilan sa aming lugar. Nakakarinig naman ako ng mga kwentong aswang sa kung kani-kaninong tao, pero hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para kasi sa akin, hindi totoo ang aswang at ang mga ganong nilalang ay hindi nabubuhay sa mundo. Pagsapit ng gabi, ay maaga akong nagluto. Habang mag-isa akong kumakain, ay nakaramdam ako ng lungkot dahil ilang gabi nang mag-isa akong kumakain ng hapunan. Kahit kasi hindi naging maganda ang trato ni Ninang Telma sa akin, ay namimiss ko pa rin siya. Alam niya kasi na wala akong alam sa kusina, kaya siya ang palaging nagluluto. Simula nang nawala si Ninang, ay puro prito at dilata na lamang ang inuulam ko. Pagkatapos kong kumain ay naligo na ako. Nagbihis ako ng maayos na damit at hindi ko kinalimutang magpabango. Sinuklay ko ng maayos ang aking buhok bago ako lumabas para magpunta sa bahay ni Namang Delfin. Nang nasa harapan na ako ng pinto ng bahay nila, ay bumuga ako ng hininga sa palad ko. Inamoy ko yun at napangiti ako dahil mabango ang aking hininga. Saka ako kumatok ng 3 beses. Otomatikong rumihistro ang matamis kong ngiti nang si Alma ang nagbukas ng pinto. Mataray na inirapan ako ni Alma. Magandang gabi, Alma. Mas lalo mong pinagandang gabi ko kasi nakita kita. Lolo, nandito na po si Berhel. Sige, pumasok ka. Maraming salamat ha. Nilakihan ni Alma ang pagkakabukas sa pinto. Pagpasok ko ay pinaupo niya ako. Nagtungo sa kusina si Alma at humarap siya sa batalan para hugasan ang mga pinggan. Hindi nagtagal ay lumabas si Mang Delfin sa isang kwarto at nagulat ako dahil may dala siyang espada. Mahaba ang espadang hawak ni Mang Delfin. Sa tingin pa lang ay alam kong napakatalim nun. Ang hawakan nun ay kulay ginto at merong mga nakaukit na simbolo na wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin. Wow! Grabe! Ang angas naman ng espada na yan, Mang Delfin, ang ganda. Sa inyo po ba yan? Malamang sa akin to. Nakita mo namang hawak ko, di ba? Yan po bang gagamitin yung armas sa pakikipaglaban dun sa bangkilan? Oh, tama ka. Ito nga. Ikaw, may dala ka ba? Kahit man lang itak. Wala po eh. Hindi niyo naman kasi sinabi sa akin na kailangan kong magdala eh. Ang bihira. Kailangan ko ba bang sabihin sa iyon? Gayong alam mo naman na pakikipaglaban sa aswang ang gagawin natin. Saka talagang pumorma ka pa ha. Ang sakit sa ilong ng pabango mo. Akit ka ba ng ligaw? Opo sana eh, kay Alma. Bago po sana tayo makipaglaban sa aswang eh, manliligaw muna ako. Hindi pwede. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Sinabi ko na nga sa'yo na ayaw sa'yo ni Alma. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng liligawan mo at huwag mong sayangin ang oras mo sa apo ko. Saka talagang panliligaw pa ang uunahin mo kaysa sa ninang mo na nawawala. Ayos lang po na masayang ang oras ko. Basta kay Alma ko po yun sasayangin. Alam mo ikaw, Berhel, kung hindi mo lang ninang ang nawawala, ay hindi ikaw ang hihingan ko ng tulong. Alma, kunin mo nga dyan yung isang itak. Teka, bakit po? Ano pong gagawin niyo sa itak? Kumalma ka, hindi kita tatagain. Total wala kang dalang armas, ay yung itak mo na rito sa bahay ang gagamitin mo sa data. Pero sa susunod, magdala ka na ng sarili mo ha. Hindi pwede yung ganyan, nasasama ka sa gera, na wala kang dalang sandata. Hindi nagtagal ay lumapit sa akin si Alma. Inabot niya sa akin ng itak na nakalagay pa sa kaluban. Matamis naman akong ngumiti sa kanya.
Maraming salamat, Alma. Huwag ka mag-alala kasi akong bahala sa lolo mo. Nagpapatawa ka ba? Baka si Lolo ang bahala sa'yo. Tama na yan. Umalis na tayo, Berhel. Alma, ikaw na munang bahala rito. Mang Delpin, pwede po bang makahingi kay Alma ng kahit isang halik lang sa pisngi? Kumbaga parang pampagudlak. Gusto mo bang itong kamao ko ang umalik dyan sa gusto mo, ha? Hehehe, nagbibiro lang po. Kung makakalusot lang, masyado naman po kayong seryoso. Tara na po. Gusto ko na kasing makita yung bangkilan na yun eh. Kapag nagkataon kasi, ito ang unang beses na makakakita ko ng aswang. Sigurado ako na kapag nakita ko ng personal yung aswang, talagang maniniwala na ako sa mga sinasabi niyo, Mang Delphin. Ang dami mo pa sinasabi. Tara na! Lo, mag-iingat ka po ha. Hindi na lang po ako matutulog para hintayin kayo. Huwag ka mag-alala. Alam mo na hindi ito ang unang beses na gagawin ko to, Apo. Pagkaalis namin, ay magsarado ka na ng mga pinto at bintana. Ikaw nang bahala rito. Alma, ako ba? Hindi mo sasabihan na mag-ingat? Che, asa ka pa? Bakit? Lolo ba kita? Sabi ko nga, Mang Delphin, tara na. Nauna akong lumabas ng bahay ni na Alma. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Sa totoo lang, nagtatalo pa rin ang utak ko kung totoo ba ang bangkilan o hindi. Isa rin sa dahilan kung bakit ako nagdesisyong sumama kay Mang Delphin sa gabing yon ay para malaman kung totoo nga bang may aswang. Maya-maya ay lumabas na si Mang Delphin. Nakasabit sa likod niya ang espada at may dala siyang lampara. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa gubat. Kinailangan pa naming tumawid sa ilog bago kami nakarating sa bukana ng gubat. Nang nasa loob na kami ng kagubatan, ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Wala kasi akong ideya sa kung ano ang mangyayari sa amin sa gabi na yon. Mang Delphin, sigurado po ba kayo na nandito po sa gubat yung sinasabi niyong bangkilan? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na dito ko siya nakitang lumilipad? Malamang dito siya nagtatago para hindi siya makita kagad ng mga tao. Sa totoo lang, Mang Delphin, parang medyo kinakabahan ako eh. Kung tao sigurong kakaharapin natin, kahit wala na ako nitong itak, okay lang eh. Pero para magdala kayo ng ganyang espada, mukhang matindi talaga makakalaban natin ngayon. Saan niyo po pala nakuha yung espada na yan? Paano po kayo nagkaroon yan? Ipinamana pa sa akin to ng lolo ko na isa ring manunugis ng mga aswang. Binata pa lamang ako ay nasa akin ang espadang ito. Ayon sa kwento ng lolo ko, ibinigay sa kanya ng kaibigan niyang engkanto ang espadang ito para magamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kumbaga, ginawa talaga ito para sandata laban sa mga aswang. Totoo rin po pala mga engkanto. Sa paniniwala ko ay oo. Naniniwala ako na hindi lang tayong mga tao at mga hayop ang naninirahan dito sa mundo. Maraming misteryo ang mundong ito na mahirap paniwalaan, pero totoong totoo. Nagpatuloy kami ni Mang Delphin sa paglalakad sa gitna ng gubat. Panay ang linga niya sa paligid at kapag meron siyang naririnig na kaluskos, ay agad kaming nagtatago. Kapag sigurado na siya, naligtas na, ay saka lang kami lumalabas at naglalakad ulit. Paminsan-minsan ay tinitignan ko ang espada ni Mang Delphin. Natutokso ako na hawakan yon dahil hindi pa ako nakakahawak ng ganong klase ng espada. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sandali lang, Mang Delphin. Ano kasi, pwede ko bang mahawakan yung espada nyo? Wag na! Kundi ikaw ang nagmamay-ari nito, ay hindi mo ito mabubuhat.
Po, ibig niyo po bang sabihin ikaw lang po ang nakakabuhat niyan? Ganun ba? Tama ka, ganun na nga. Kaya wag mo nang subukan. Sus, hindi niyo ba nakikita tong muscle ko? Sa laki ng braso ko sigurado kung kayang-kaya kong buhatin yan. Isang sako nga ng bigas kaya kong buhatin Yan pa kaya? Sige, tutalay mayabang ka rin lang. Pagbibigyan kita. Kapag itong espada hindi mo nabuhat, hindi ka na talaga pwedeng manligaw kay Alma. Oh, bakit naman naisali pa si Alma sa usapan natin? Para mas magpursigi ka, nabuhatin itong espada ko. Sige na nga po. Basta kapag nabuhat ko yan papayagan nyo na ako manligaw ulit kay Alma at hindi na kayo magsusungit sa akin kahit kailan. Walang problema. Pumapayag ako sa sinabi mo na yan. Hanggang sa inilapag ni Mang Delfin ang espada sa lupa. Matiim kong tinitigan ng espada at inunat ko pa ang aking mga braso at pinaputok ang aking mga daliri. Yumuko ako at hinawakan ko ang hawakan ng espada gamit lamang ang dalawa kong kamay. Tiwala ako na magagawa ko yung buhatin dahil alam ko na malakas ako. Pero nang sinubukan kong iangat ang espada ay hindi ko man lang yon nagawang maigalaw. Ilang beses kong sinubukan pero nabigo lang ako. Lahat na yata ng lakas na meron ako ay ginamit ko na pero hindi ko man lang nagawang iangat sa lupa ang espada ni Mang Delfin. Hanggang sa sumuko na lang ako. Tagaktak na ang pawis sa aking muka at medyo mabilis na ang aking paghinga. Ayoko na. Grabe, suko na ako. Napakabigat pala talaga niyan. Akala ko ba ay kaya mo? Mukhang kakaiba talaga yung espada nyo Hindi ko pala talaga kayang buhatin yan. Galing talaga sa engkanto. Di hindi ka na talaga pwedeng manligaw sa apo ko. Pero Mang Delfin, ang usapan ay usapan at hindi na yung pwedeng mabago. bad trip naman oo. Saka kahit payagan kitang ligawan si Alma, ay wala ring mangyayari. Kasi wala siyang gusto sa'yo. Ayaw niya sa'yo. Ayaw ng apo ko sa mayabang at sa basagulerong kagaya mo. Bakit ba ayaw niya sa ganung lalaki? Mas okay nga yun kasi mayroong magtatanggol sa kanya kasi matapang ako. Alam mo, iho, ang tunay na tapang ay yung kayang ilugar ang tapang niya. Hindi gaya mo na palaging naiisip na solusyon sa isang problema ay away at suntukan. Magsasalita pa sana ako nang biglang humangin ng napakalakas. Nagimbal ako dahil halos yumuko na ang mga puno ng kawayan na nasa hindi kalayuan. Nalaglag ang mga dahon mula sa mga puno. Sinundan yon ng kakaibang huni na parabang mula sa isang napakalaking ibon. Nagulat ako nang hinila ako ni Mang Delfin sa braso. Dinala niya ako sa likod ng isang makapal na halaman. Pinatay niya ang sindi ng lampara. Nang muling umalingaw-ngaw ang malakas na huni, ay tumingala ako at doon ay nakita ko ang isang nilalang na lumilipad. Sigurado ko na hindi yun isang malaking ibon dahil meron yung mga kamay at paa. Kung titignan ay para yung isang taong may napakalaking pakpak. Mang Delfin, yun na po ba ang bangkilan? Oo, siguro naman ay naniniwala ka na ngayon sa akin. Dito lang muna tayo. Hindi niya tayo pwedeng makita kagad dahil mahihirapan tayong dumepensa kung aatakihin niya tayo mula sa itaas. Kailangan nating malaman kung saan siya naglulungga at baka nandun ang ninang mo. Labis ang kilabot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nagtaasan ang balahibo sa mga braso ko habang pinapanood ko ang paglipad ng aswang na bangkilan. Paikot-ikot lang siya sa ere at wala akong ideya kung bakit niya yon ginagawa. Hindi nagtagal ay bumaba na ang bangkilan. Lumapag siya hindi kalayuan sa pinagtataguan namin ni Mang Delfin. Nang nakita ko siya,
Sa mas malapitan ay doon ko nasilayan ang nakakatakot niyang itsura. Isa siyang babae na may mabalasik na muka na parabang isang halimaw. Mahaba at matutulis ang kanyang mga kuko na parabang patalim. Gaya ng sinabi ni Mang Delpin, ay meron yung pakpak na napakalaki na parabang sa paniki. Mahaba din ang kulay itim niyang buhok na halos sumayad na sa lupa. Ang mga mata niya ay puro puti ang kulay na mas lalong nagbigay ng nakakatakot na itsura sa kanya. Halos hindi na ako humihinga ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi kahit paghinga ko ay pwede niyang marinig. Hanggang sa muling lumipad ang aswang na bangkilan. Patungo siya sa isang direksyon na hindi namin alam kung saan. Tara na, Berhel. Kailangan nating sundan ang pupuntahan ng bangkilan. Nang lumabas si Mang Delpin sa kanyang pinagtataguan, ay agad naman akong sumunod sa matanda. Habang tumatakbo kami, ay hindi namin inaalis ang tingin namin sa bangkilan. Nang mga sandaling yon, ay wala akong ibang nasa utak, kundi ang mahanap na si Ninang Telma. Hindi ako sigurado kung buhay pa siya o hindi na, pero gusto ko pa rin siyang makita. Hanggang sa nawala na lang bigla ang bangkilan sa paningin ko at hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Natakpan kasi ng makakapal na dahon ng mga puno ang aming paningin at matapos yon ay hindi ko na nagawang sundan ng tingin ang bangkilan. Huminto sa pagtakbo si Mang Delpin at luminga-linga siya sa paligid. Sandali lang. Saan na nagpunta yung bangkilan? Nakita mo ba, Berhel? Hindi nga po eh. Nawala po siya sa paningin ko eh. Dahil po sa mga puno, hindi ko na nasundan. Saka ang bilis niya pong lumipad. Grabe. Ang malas naman natin. Pagkakataon na sana natin ito para malaman kung saan siya nagtatago. Kaya nga po eh. Umasa pa naman ako na mahahanap na natin si Ninang ngayong gabi. Paano yung Mang Delpin? Ano na po palang gagawin natin ngayon? Uuwi na muna tayo. Pero bukas ng gabi ay pupunta ulit tayo rito. Hahanapin natin ulit ang bangkilan na yon. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Delpin. Bagsak ang balikat ko nang naglakad na kami palabas ng gubat. Hindi ko kasi lubos maisip na napakawalan namin ang pagkakataon na mahanap na si Ninang Telma. Nang nakauwi na ako sa bahay, ay nahiga na kagad ako sa papag. Hindi pa ako inaantok at alam ko na mahihirapan akong makatulog matapos ng nangyari sa gubat. Grabe! Totoo pala talaga ang aswang sa kayong bangkilan. Akala ko talaga nagbibiro lang si Mang Delpin nang sabihin niya sa akin yung bagay na yun. Ngunit bukod sa bangkilan, ay nahihiwagaan pa rin ako sa dalang espada ni Mang Delpin. Kataka-taka kasi na kapag si Mang Delpin ang may dala nun, ay parang napakagaan lang. Pero kapag ako na ang sumubok na buhatin yun, ay napakabigat. At nang dahil sa mga nangyari sa gabing yon, napatunayan ko sa akin sarili na marami pala talagang hiwagang bumabalot sa ating mundo. Maraming bagay na kung iisipin ay katang-isip lamang. Pero totoo pala. Madaling araw na nang nakatulog ako. Kaya nang nagising ako ay tanghali na. Paglabas ko ng kwarto ay nagunat ako ng katawan kasabay ng mahabang paghikab. Hindi ko nagawang tapusin ang paghikab ko dahil nagulat ako nang nakita ko si Tolome na nakaupo sa may sala habang may hawak na isang baso ng kape. Good morning, Berhel. Oh, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Sa pinto, syempre. Saan pa ba? Kinandado kong pinto bago ako matulog kagabi
Napakadali lang kasi buksan ang pinto mo. Sinundot ko lang ng alambre yung kandado. Tapos yun, nabuksan na kagad. Hehehe. Ngayon ko lang nalaman na may lahi ka rin palang magnanakaw, ano? Ano magnanakaw ang sinasabi mo? Hoy, wala akong ninanakaw dito ha. Pumasok lang ako kasi ang init-init sa labas. Kahit na wala kang ninanakaw, yung kakayahan mo naman na magbukas ng pintong nakakandado nang hindi gumagamit ng susi ay gawain ng mga magnanakaw. Sus, ang dami mo naman sinasabi. Sa kaibigan mo naman ako ah. Ano naman kung pumasok ako rito nang hindi nagsasabi sa'yo? Ginagawa ko naman to dati pa. Iba yun. Ngayon ka lang pumasok dito habang tulog ako. Sa ano bang ginagawa mo rito? Ano ba kailangan mo sa akin? Nandito ka ng ganito kaaga. May pakapi-kapi ka pa dyan ha? Bisita ka? Tanghali na ngayon para sa kalaman mo. Hindi ba nag-usap kayo ni Mang Delpin kahapon? Oh, ano naman ngayon? Anong pinag-usapan nyo? Baka pwede mo naman sabihin sa akin oh. Chismoso ka rin pala no? Wala kang kinalaman sa pinag-usapan namin. Kaya hindi mo na kailangan malaman yun. Ang KJ naman ito oh. Sige na Chong, sabihin mo na. Tayong dalawa na nga lang magkaibigan tapos naglilihim ka pa sa akin. Porke ba magkaibigan tayo wala na akong karapatan na maglihim sa'yo? Hindi naman sa ganun, Chong. Pero, curious lang kasi ako sa kung bakit kailangan nyo mag-usap ni Mang Delpin ng kayong dalawa lang. Kung tungkol kasi kay Alma ang pinag-usapan nyo, sigurado ako nasasabihin niya yun kahit nandun ako. Kung makapagsalita ka, para kang investigador. Alam mo, isipin mo na lang na hindi yun nangyari. Tapos. Paano ko gagawin yun? Halos hindi na nga ako nakatulog kagabi dahil sa kakaisip eh. Sige na Chong, sabihin mo na sa akin. Kahit anong pilit pang gawin mo sa akin, ay hindi ko sasabihin sa iyo ang pinag-usapan namin ni Mang Delpin. Saka nangako ko kay Mang Delpin na hindi ko sasabihin sa kahit na sino yun na pag-usapan namin kahapon. Sabi ko na nga ba importante yung pinag-usapan nyo eh. Kasi kung wala lang yun, bakit kailangan mangako ka pa sa kanya ng ganun? May tinatago ka talaga sa akin, Chong. May sinabi ba ako na wala akong tinatago? Sige, para matahimik ka na, bibigyan kita ng ideya sa pinag-usapan namin. Basta, tungkol kay Ninang Telma. Okay ka na ba? Bakit? May alam ba si Mang Delpin sa pagkawala ni Aling Telma? Hanggang doon na lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Hanggat walang sinasabi sa akin si Mang Delpin na pwede ko nang ipagsabi yung nalalaman namin, ay hindi ako magsasalita. Grabe ka, Chong. Nakakapagtampo ka na. Ganyan ka na pala ngayon, ha? Huwag ka nang makulit, Tulumi. Ubusin mo na yung kape mo at umalis ka na. Hindi ko na hinintay na magsalita si Tulumi dahil paniguradong hahaba pa ang pag-uusap namin. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng kape. Hindi nagtagal ay umalis na si Tulumi. Inubos ko kagad ang kape ko at saka ko nagpunta sa bahay ni Mang Delpin. Pagdating ko roon ay nakita ko si Alma na nagwawalis sa harapan ng kanilang bahay. Hanip, napakasipag mo talaga, Alma. Grabe, ang swerte na mapapangasawa mo. Ako pala yung swerte kasi ako ang mapapangasawa mo. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo. Mayabang. Kung nandito ka para mambwisit, umalis ka na. Ito naman, galit ka naman kagad sa akin. Alma, si Mang Delpin talagang ipinunta ko rito. Kailangan ko kasi siyang kausapin eh. Nandun siya sa likod. Puntahan mo na lang. Matamis akong ngumiti kay Alma bago ko nagpunta sa likod ng bahay nila. Naabutan ko doon si Mang Delpin na nagsasanay gamit ang kanyang espada. Namangha ako sa ginagawa niya kaya hindi ko napigilang mapapalakpak. Huminto si Mang Delpin at lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Mang Delpin, itatanong ko lang po kasi kung sasabihin na ba natin sa mga tao yung tungkol sa bangkilan. Mangyaring si Tulumi kasi, kinukulit niya akong sabihin ko sa kanya yung napag-usapan natin kahapon. Sa ngayon, wag muna. Alam mo namang ito ang unang beses na nagkaroon ng aswang dito sa baryo na to. Tapos bangkilan pa. Paniguradong marami ang hindi maniniwala sa atin
At baka isipin pa nila na nasisiraan na tayo ng bait. Dapat po ba makakuha muna tayo ng matibay na ebidensya na totoo yung bangkilan? Ganun na nga. Pero kung anong ebidensya kailangan natin, ay hindi ko pa alam. Maniniwala lang po siguro sila kapag napatay natin yung bangkilan at naipakita natin ang bangkay sa kanila. O kaya, pwede rin na kung buhay pa si Ninang at hawak siya ng bangkilan, ay kailangan natin mailigtas si Ninang. Kasi siya ang makakapagsabi sa mga tao ng katotohanan. Tama yung mga naisip mo. Minsan pala'y gumagana rin ng maayos ang kukote mo. Sana ay gawin mo yan na madalas. Pambira naman kayo, Mang Delpin. Parang sinabi niyo na rin na pangit ang mga desisyon ko sa buhay ah. Bakit? Hindi ba? Sa bagay, tama naman ho kayo. Kung maganda lang sana ako magdesisyon sa buhay, baka hindi ako basagulero. Pero maiba ako, Mang Delpin. Ang galing nyo palang humawak ng espada. Nakita ko na para po talaga kayong mandirigma eh. Kung nakita mo lang sana noon kung paano ko gamitin ang espadang ito habang nakikipaglaban ako sa mga aswang, ay baka mas lalo ka pang humanga sa akin. Wala na. Matanda na ako. Mabagal na akong kumilos at hindi na ako kasing lakas ng dati. Nararamdaman ko na rin na anumang araw ay kailangan ko nang ipasa ang espadang ito sa isang tao na karapat-dapat. Alam kasi ng espadang ito kapag hindi na siya kayang gamitin na nagmamayari sa kanya. Kaya kailangan ko nang makaharap sa lalong madaling panahon yung bangkilan bago pa mangyari yon. Eh di, ipamana niyo na po sa akin yung espada. Handa po akong tanggapin niya, Mang Delpin. Huwag kang mangarap ng gising. Sa tingin mo ba, ay ganun lang kadali ang paghanap ng bagong tagapangalaga ng espadang ito? Hindi ako ang pipili, kundi ang espada mismo ang pipili ng susunod na magmamayari sa kanya. Eh paano po yung gagawin ng espada? Hindi naman nakakapagsalita yan ah. Hindi mo na kailangan malaman pa kung paano, dahil sigurado naman ako na hindi ang kagaya mo ang pipiliin ng espada. Mukhang wala ka na rin namang sasabihin na importante, ay baka pwedeng umalis ka na. Nakakaabala ka lang sa pag-iensayo ko. Sige po, babalik na lang po ako mamayang gabi. Napapakamot sa likod ng ulo na umalis ako para bumalik na sa bahay namin. Doon ay naisipan ko rin na magsanay, kaya kinuha ko ang itak. Nagpunta ko sa likod ng bahay at inisip ko na bangkilan ang puno ng saging na naroon. Pinagtataga ko ang puno ng saging, pero tumigil din ako dahil napagtanto ko na hindi dapat ganong pagsasanay ang ginagawa ko. Hindi kasi gumagalaw yung puno ng saging habang ang bangkilan ay gumagalaw at nakakalipad pa. Kaya inihinto ko kagad ang pagsasanay at nagdesisyon na lang akong magpahinga dahil paniguradong mamayang gabi ay mapapagod na naman ako sa pagtugis sa aswang na bangkilan. Sa mga sumunod na gabi ay palagi kaming nagpupunta ni Mang Delpin sa gubat upang hanapin ang kinaroroonan ng bangkilan. Tanging si Alma lang ang nakakaalam ng ginagawa namin at walang alam ang ibang mga tao sa baryo namin. Kahit maygit 1 linggo nang nawawala si Ninang Telma, ay umaasa pa rin ako na buhay pa rin siya. Hindi ko kasi nararamdaman na patay na siya. Saka bago ko matulog, ay palagi kong sinasabi sa Panginoong Diyos na kung wala na si Ninang, ay bigyan niya ako ng senyales. Pero kahit isang senyales na wala na talaga si Ninang, ay wala akong nakita o naramdaman. Hanggang sa isang dalaga naman ang sunod na nawala sa baryo namin. Ayon sa pamilya ng nawalang dalaga, ay lumabas ng sandali ang dalagang yon para kunin ang sinampay sa labas, pero hindi na nakabalik. Gabi nang nangyari yon. Hindi pa roon natapos ang pagkawala ng mga tao sa baryo namin. Sa 2 magkakasunod na gabi ay 2 pa
ang misteryosong nawala at lahat ng pagkawala nila ay nangyari ng gabi. Isang hapon, naging bisita ko si Mang Delfin. Sa may sala ng bahay kami nag-usap at kahit wala pa siyang sinasabi sa akin, ay alam ko na kagad kung ano ang pag-uusapan naming dalawa. Mukhang tama nga ang hinala natin na ang bangkilan ang kumukuha ng mga tao dito sa lugar natin, Berhel. Kaya nga po, Mang Delpin, at napapansin ko rin po na puro babae ang kinukuha niya. Tama ka. Yan rin ang napansin ko. Naisip ko rin na may pagkakapareho ang mga babaeng kinukuha ng bangkilan. Pero hindi ko matukoy kung ano ang pagkakapareho ng mga babaeng nawawala ngayon. Hindi po kaya mga dalaga lang ang kinukuha niya? Dalaga rin naman po si Ninang Telma, di ba? Posible ang sinabi mo. Pero nararamdaman ko na mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit mga dalaga ang kinukuha ng bangkilan. Kaya kailangan na nating malaman kung saan dinadala ng kalaban natin ang mga biktima niya. Baka kasi buhay pa sila. Nag-aabol na tayo ng oras ngayong Berhel. Bawat minutong lumilipas ay napakahalaga. Buhay ang nakataya rito. Simula noon, ay mas lalo kaming naging pursigido ni Mang Delpin sa pagganap sa aswang na bangkilan. Pero ng panahon na yon, pakiramdam ko ay naghahanap kami ng isang piraso ng karayom sa isang tambak ng dayami. Halos napuntahan na namin ang lahat ng parte ng gubat. Pero kahit isang bakas ng bangkilan ay wala kaming nakita. Isang umaga, habang nagkakape ako sa labas ng bahay, ay nakita ko si Mang Delfin na palapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko habang bakas ang pagkabahala sa kanyang muka. Inaya ko siya sa loob ng aking bahay para makapag-usap kami ng maayos. May nawala na naman pala kagabi, Berhel. Dalaga na naman. Yung anak ni Carmela. Anak ng... May nabiktima na naman pala yung bangkilan. Ano kayang ginagawa niya sa mga babaeng kinukuha niya? Hindi ko rin alam. Wala po bang ginagawa si na Kapitan tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga babae dito sa baryo natin? Ang narinig ko ay nagpapulong sila sa mga pulis. Nagkaroon na ng investigasyon, pero duda ako na malalaman nila ang totoo dahil iniisip nilang tao ang may kagagawan ng pagkawala ng mga babae rito. Mang Delpin, hindi po kaya panahon na para sabihin natin sa lahat ang tungkol sa bangkilan? Para alam na po ng mga tao rito kung ano talaga ang totoong nangyayari at kung sino ang totoo nating kalaban. Pag-iisipan ko pa ang bagay na yan, Berhel. Ewan ko. Pero pakiramdam ko ay mas makakabuti kung tayo-tayo na lang muna ni na Alma ang nakakaalam ng tungkol sa aswang na bangkilan. Hindi kasi tayo sigurado kung paano tatanggapin ng mga tao ang katotohanang may malakas na uri ng aswang dito sa baryo natin. Sa bagay, tama po kayo, Mang Delpin. Baka isipin nila na gumagawa lang tayo ng kwento. O kaya, pag-isipan pa nila tayo ng masama. Baka isipin pa nga ng iba na may kinalaman tayo sa mga nawawalang babae. At ang pagsasabi natin ng tungkol sa bangkilan ay paraan lang natin para mawala ang hinala ng mga tao sa atin. Isa din yan sa naisip ko. Kaya ayoko munang sabihin sa mga tao ang tungkol sa bangkilan. Mas makakabuti talaga na hayaan na lang natin na ang mga tao makatuklas sa totoo. Pero Berhel, sa totoo lang, parang nawawalan na ako ng pag-asa. Bakit ka naman po nasabi yan, Mang Delpin? Ginagawa naman po natin ang lahat, di ba? Gabi-gabi na po tayo nagpupunta sa gubat para hanapin po yung bangkilan. Ang ibig ko sabihin hindi ako sigurado kung kaya ko bang talunin sa laban ang bangkilan na yon. Hindi po ba meron po kayong espada na panlaban sa mga aswang? Kayang-kaya niyo po yun. Saka nandito naman po ako, tutulungan ko po kayo sa abot na makakaya ko.
Kahit meron akong makapangyarihang espada, ay hindi ko na alam kung kaya pa ba ng katawan ko ang makipaglaban sa isang aswang na gaya ng bangkilan. Mahina na ako, Berhel. Napaglipasan na ako ng panahon. Hindi na ako kagaya nung araw. Isa pa, ilang gabi na nating hinahanap sa gubat ang bangkilan. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin tayong ideya kung nasaan siya at saan niya dinadala ang mga babaeng kinukuha niya. Hindi po kaya wala sa gubat ang bangkilan, Mang Delpin. Baka sa ibang lugar siya nagtatago. Baka kailangan ay mag-isip tayo ng ibang lugar na posible niyang pagtaguan. Duda ako sa sinabi mo na yan. Sa tuwing nasa gubat tayo, ay nararamdaman ko ang presensya ng bangkilan. Yun nga lang, wala akong kakayahang matukoy kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng pugad niya. Nang dahil sa pag-uusap namin na yon ni Mang Delpin, ay mas lalo kong naramdaman kung gaano kaseryoso ang ginagawa namin. Hindi lang ang bangkilan ang kalaban namin, kundi maging ang oras, dahil wala kaming ideya kung buhay pa nga ba ang mga taong kinuha ng bangkilan o baka patay na sila. Isa pa, habang nadadagdagan ang mga babaeng nawawala, ay alam kong patindi ng patindi ang panganib na sinusuong namin. Hindi nagtagal ay umalis na si Mang Delpin. Huminga ako ng malalim dahil sa bigat ng suliranin na kinakaharap ng aming baryo. Kahit sa panaginip ay hindi ko nakita na mapupunta ako sa ganong sitwasyon. Pero naisip ko na magandang paraan yun para meron akong mapatunayan sa mga tao sa baryo namin. Kung mareresolba namin ni Mang Delpin ang problemang dulot sa amin ng bangkilan, ay makikita nila na hindi lang ako basta barumbado, kundi kaya ko ring gumawa ng magandang bagay. Baka yun din ang maging daan para magustuhan ako ni Alma. Tatayo na sana ako nang biglang dumating ang kaibigan kong si Telome. Sabi ko na nga ba meron kayong ginagawa ni Mang Delpin na ayaw niyong malaman ng ibang tao eh. Yun ang pinag-usapan niyo na ayaw mo sabihin sa akin. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ba yan nakainom mo sumingot ka ng sunog na gulong? Huwag ka na magmang-maangang patyong. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan niyo kanina ni Mang Delpin. Wala kayong kaalam-alam na nasa labas lang ako kanina. Alam ko nang merong aswang dito sa baryo natin na tinatawag niyong bangkilan. At siyang kumukuha ng mga babae sa baryo natin. Sa wakas, alam ko na rin ang sekreto niyo. Nagmamadali akong lumapit kay Tolome. Nang gigigil na tinakpan ko ang bunganga niya gamit ang kamay ko. Ikaw, tumahimik ka nga. Ang lakas-lakas ng boses mo eh. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Masaya lang ako kasi nalaman ko na yung ayaw mo sabihin sa akin. Pero Chong, huwag kang mag-alala. Kasi hindi ko sasabihin sa kahit na kanino yung mga narinig ko kanina. Trust me, Chong. Ligtas sa akin yun. Pa-English ka pang nalalaman, hindi bagay sa'yo. Dapat lang na hindi mo sabihin sa iba ang mga nalaman mo. Dahil kapag ginawa mo yun, puputulan talaga kita ng dila at gagawin kong palawit sa harapan ng pintuan ng bahay mo. Wow! Kaya mong gawin sa akin yun, Chong? Hindi. Pero seryoso na. Hindi ako makapaniwala na may aswang pala rito sa atin. Ibig sabihin pala, yung aswang na yun ang dahilan ng pagkawala ng ninang mo at ng iba pang mga babae. Ganun na nga, Tolome. Wala na akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kasi narinig mo na ang lahat kanina. Chismoso ka talaga no? Huwag ka mag-alala. Kasi malinaw ang pandinig ko, kaya malinaw ko rin narinig ang lahat. Hindi na mapapagod ang bunganga mo sa pagpapaliwanag sa akin. Ang ipinagtataka ko lang, Chong, paano nyo nalaman ni Mang Delpin na may aswang dito sa atin? Saka, bakit kayo nag-aalap sa aswang o bangkilan na yon? Alam mo kasi si Mang Delpin, manunugis pala ng aswang. Yun daw ang tawag sa mga taong nakikipaglaban sa mga aswang eh. Ganun na daw siya. Kahit doon sa lugar na pinanggalingan nila ni Alma. Siyempre, may alam siya sa mga aswang-aswang. Kaya naramdaman niya na may aswang dito sa atin.
Yung bangkilan na nga. Nag-imbestiga siya at napatunayan niya na mayroong bangkilan dito sa atin. Tapos ako ang pinili niyang makakatulong niya sa pagtugis dun sa bangkilan. Kasi malapit sa akin si Ninang eh. Tsaka may hinala kasi kami na yung bangkilan na yon ang kumuha kay Ninang. Saka dun sa iba pang mga babae na nawawala. Alam mo, Chong, hindi mo dapat tumalaman eh. Mayayari ako nito kay Mang Dilpin eh. Hayaan mo na. Ang sabihin mo na lang sa kanya ay ako ang mismong nakaalam kasi narinig ko ang pag-uusap nyo. Tsaka magkaiba naman yun sa kusang sinabi mo sa akin, di ba? Sabagay, basta huwag mong sasabihin sa kahit na kaninong mga nalaman mo ha. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Naku, aabutin ka talaga. Ito naman paulit-ulit. Wala ka ba't tiwala sa akin? Pero alam mo, Chong, sa totoo lang, nagulat talaga ako na merong aswang dito eh. Sa tagal ko nang nabubuhay, ngayon lamang nagkaroon ng aswang dito sa atin. Ang astig, no? Si Raulo, anong astig dun? Ang dami ng babaeng nawawala ngayon. At baka yung bangkilan na yon ang may gawa. Paniguradong habang hindi pa namin napapatay ni Mang Delpin yung bangkilan, ay patuloy na madadagdagan ng mga nawawala. Mag-iisang linggo na nga yata naming hinahanap yung bangkilan na yun eh, pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming ideya kung nasang parte siya ng gubat. Nakita na kasi namin yun ng isang beses. Kaya lang, napakabilis niyang lumipad. Nawala kaagad sa paningin namin. Ano? Lumilipad pala ang bangkilan na yon? Oo, Chong. Ganun siya kalupit. Kaya paniguradong mahirap kalaban ang aswang na yon. Eh di isama niyo ako ni Mang Dilpin. Sasamahan ko kayo na labanan yung bangkilan. Dagdag lakas din ako sa inyo. Nagpapatawa ka ba? Ikaw, tutulungan kaming tugisin yung bangkilan. Ikaw ang numero unong duwag na kilala ko eh. Tumigil ka nga, Tolume. Paniguradong magiging pabigat ka lang sa amin ni Mang Delpin pag nagkataon. Grabe ka namang makapanglait sa akin. Hindi kita minamaliit. Nagsasabi lang ako ng totoo, Chong. Ang gawin mo, itikon mo yung bibig mo at sarilinin mo na lang lahat ng nalaman mo ngayon. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo na. Paulit-ulit ka naman masyado. Itong tandaan mo, Tolume ha. Kapag hindi ka tumpad sa usapan natin, tatapusin ko ng pagkakaibigan natin dalawa. Seryoso ako, Tolume. Talagang hindi ko sasabihin sa iba. Takot ko na lang na hindi na tayo maging magkaibigan. Sa totoo lang, alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang tapusin ang pagkakaibigan namin ni Tolume kahit pasabihin niya sa iba ang nalaman niya sa amin ni Mang Delpin. Hindi ganun kababaw ang pagkakaibigan namin ni Tolume. Tinakot ko lang siya para hindi malaman ng iba ang ginagawa namin ni Mang Delpin. Alam ko kasi na hindi papayag si Tolume na masira ang aming pagkakaibigan. Kaya yun na lang ang ginamit ko para manahimik siya. Pagsapit ng gabi, gaya ng nakasanayan namin ni Mang Delpin, ay muli kaming nagtungo sa gubat para sa pag-asang makikita na namin ang kinaroroonan ng bangkilan. Nagkasundo kami na maghiwalay sa paghahanap at magkita na lamang sa bukana ng gubat makalipas ang 1 oras. Yun ang unang beses na naghiwalay kami ni Mang Delpin sa paghahanap sa gubat, kaya hindi ko naiwasan ang makaramdam ng takot. Ngunit ganun pa man, inisip ko na ginagawa ko yun para kay Ninang Telma at sa iba pang mga nawawala. Matapos ang mahigit 1 oras, ay nagkita kaming muli ni Mang Delpin sa may bukana ng gubat. Parehas kaming bigong matagpuan ang pinagtataguan ng bangkilan. Sinabi ni Mang Delpin na bukas na lang ulit ng gabi namin hahanapin ang bangkilan. Kaya naman, naglakad na kami pabalik sa aming baryo. Mang Delpin, bakit ba tuwing gabi lang natin hinahanap yung bangkilan? Bakit hindi natin siya hanapin sa umaga para may liwanag pa? Dahil hindi lalabas ang bangkilan sa pinagtataguan niya kapag may araw pa. Mas madali kung sa gabi natin siya hanapin kasi ganung oras siya lumalabas. Tumangu-tangu lang ako kay Mang Delpin bilang tugon. Nang nakarating na kami sa bahay ni Mang Delpin, ay kinabahan ako
nang napansin kong wasak ang pinto ng bahay nila. Nagmamadali kaming pumasok at mas lalong tumindi ang kaba ko dahil magulo ang lahat ng gamit na naroon. Parang may isang napakalakas na bagyo ang rumagasa doon. Agad naming hinanap si Alma pero hindi namin siya nakita. Kahit sa likod ng bahay ay wala din siya. Hindi po kaya kinuha na rin ng bangkilan si Alma? Yan din ang hinala ko. Sa itsura ng bahay namin ay malinaw na maging siya ay kinuha na rin ang hayop na bangkilan na yon. Nagulat ako nang naglakad si Mang Delpin pabalik sa gubat. Sinundan ko siya at sinubukan ko siyang pigilan. Teka, Mang Delpin, sandali lang po. Ano pong gagawin niyo? Saan kayo pupunta? Kailangan kong iligtas ang apo ko. Hindi ko kayang palipasin ang gabing ito nang hindi ko siya naililigtas. Sasamahan ko po kayo. At sasama rin ako sa inyo. Nagulat kami ni Mang Delpin nang marinig namin ang boses ni Tolome sa likuran namin. Huminto kami at paglingon namin ay naroon nga si Tolome. Meron siyang dalang kawayan na matulis ang dulo. Mang Delpin, magpapaliwanag ako sa inyo. Huwag po muna kayo magalit sa akin ha. Ganito po kasi yun. Narinig po ni Tolome yung pinag-usapan natin kanina. Kaya alam na niya ang sekreto nating dalawa. Wala na akong pakialam kung malaman ni Tolome o ng kahit na sino pa ang tungkol sa bangkilan. Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay mailigtas ang buhay ng apo ko. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag kasi inakala ko talaga na magagalit sa akin si Mang Delpin dahil natuklasan ni Tolome ang sekreto namin. Nang muling naglakad si Mang Delpin papunta sa gubat, ay agad kaming sumunod sa kanya. Hinayaan ko na lang na sumama si Tolome sa amin at umasa ako na talagang makakatulong siya sa amin sa pagliligtas kay Alma at sa iba pang mga kinuha ng bangkilan. Pagdating namin sa loob ng gubat, ay muli kaming naghiwa-hiwalay upang mas maging malaki ang tsansang mahanap namin ang bangkilan. Maingat at alerto kong sinuyod ang kagubatan. Mas naging matindi ang kagustuhan kong malaman kung nasaan ang pinagtataguan ng bangkilan dahil hawak niya ang mahal kong si Alma. Kailangan ako makapagligtas kay Alma para magmukha akong bayani sa kanya. Yun ang naisip ko na dapat mangyari. Pagkakataon ko na yun para baguhin ang tingin ni Alma sa akin. Baka sakali na kahit paano ay magkaroon ako ng konting pag-asa sa kanya kapag ako ang nagligtas sa kanya. Sa gitna ng aking paglalakad ay napahinto ako dahil may narinig akong yabag ng paa na papalapit sa aking kinaroroonan. Naningkit ang mga mata ko nang isang tao ang nakita kong papalapit sa akin. Inihanda ko ang sarili ko dahil ang unang pumasok sa utak ko ay yun ang bangkilan. Ngunit habang lumiliit ang distansya ng taong yun sa akin, ay doon ko napagtanto na si Alma pala yun. Patakbo kong sinalubong si Alma. Napahawak siya sa braso ko nang nakalapit na siya sa akin. Bakas sa mukha niya ang pagod at labis na takot. Dumudugo ang braso niya dahil meron siyang sugat doon na halatang mula sa kalmot ng matutulis na kuko. Diyos ko, Alma! Ano nangyari sa'yo? Yung bangkilan, kinuha niya ako. Dinala niya ako sa lungga niya. Mabuti na lang nagawa akong makatakas. Kung ganun, alam mo kung saan nagtatago ang bangkilan? Oo, sa ilalim ng lupa siya nagtatago. Kaya nahihirapan kay ni Lolo na makita siya. Nandun din ang ninang mo at ang iba pang mga babaeng nawawala. Buhay pa sila, Berhel. Hindi ko na nga lang sila nagawang isama sa aking pagtakas kasi nagmamadali na ako. Ayos. Salamat sa Diyos. Magandang balita yan, Alma. Salamat dahil buhay pa pala si Ninang. Kaya mo ba akong samahan sa lungga ng bangkilan? Oo, pero nasa na si Lolo? Siya dapat na makipaglaban sa aswang na yon dahil wala kang laban sa kanya. Oo nga pala, no?
Si Mang Delpin palang meron sandata na maaaring makapatay sa bangkilan. Pero hindi ko kasi alam kung nasaan siya. Naghiwa-hiwalay kami para hanapin ka. Nagkasundo kami ni Alma na hanapin muna ang lolo niya na si Mang Delpin bago kami magtungo sa lungga ng bangkilan. Nagkaroon na rin ako ng takot. Sigurado ko na wala akong laban sa bangkilan na yon dahil wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa ganung uri ng nilalang at wala rin akong sandata na ginawa panlaban sa mga aswang. Kahit may sugat, ay naramdaman kong pilit na nagpapakatatag si Alma. Hanggang sa kapwa kami napahinto sa pagtakbo nang makita namin si Mang Delpin na nakikipagpambuno sa bangkilan. Nakahiga na si Mang Delpin sa lupa habang nasa ibabaw niya ang bangkilan. Hawak ni Mang Delpin sa kamay ang kalaban dahil pilit nung inilalapit ang matutulis nitong kuko sa muka ni Mang Delpin. Umiiyak na tinawag ni Alma ang lolo niya. Agad na lumingon si Mang Delpin sa amin. Doon ko napansin na may sugat na siya sa kanyang pisngi. Berhel! Kunin mo ang espada ko! Bilisan mo! Natataranta akong luminga hanggang sa nakita ko ang espada sa hindi kalayuan. Lumapit ako sa espada at nang kukunin ko na yon, ay naalala ko na hindi ko nga pala yun kayang buhatin. Ano pang ginagawa mo? Kunin mo na ang espada! Bilisan mo at labanan mo ang bangkilan na ito! Bilisan mo, Berhel! Dahil nanghihina na ako! Pero hindi ko po ito kayang buhatin, Mang Delpin. Subukan mo lang! Huwag ka nang maraming sinasabi! Bilisan mo na! Mabilis kong inalis ang pag-aalinlangan sa dibdib ko. Huminga ko ng malalim at saka ako yumuko para kunin ang espada. Nang lumapat ang mga palad ko sa hawakan nun, ay naramdaman ko ang pagdaloy ng tila maliliit na bultahe ng kuryente sa aking kamay. Mabilis yung kumalat sa aking buong katawan. Pakiramdam ko ay para akong isang bagong tao. Marahan kong inangat ang espada at nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkakataong yun ay nagawa ko na yung buhatin. Hindi na yun napakabigat kagaya nung una. Bagkus ay parang kasing bigat lamang yun ng pangkaraniwang itak. Mang Delpin, tignan nyo! Nagawa ko pong buhatin ang espada nyo! Pero, paano po yun nangyari? Huwag ka na muna magtanong! Patayin mo na ang bangkilan na ito! Bilisan mo! Tumiim ang aking bagang at mas hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa makapangyarihang espada. Mabilis akong tumakbo papunta sa aswang na bangkilan. Nang malapit na ako sa kanya, ay bigla siyang humarap sa akin at malakas siyang umangil. Nakita ko ang matutulis niyang mga pangil na nagbigay sa akin ng takot. Napaatras ako at tatakbo sana ako palayo nang marinig ko naman ang boses ni Alma. Huwag kang tumakbo! Sa suntukan napakagaling mo! Tapos sa aswang takot ka! Napahiya ako sa sinabing yun ni Alma. Doon ko naalala na kailangan ako ang pumatay sa bangkilan at baka sakaling mag-iba ang tingin niya sa akin. Kaya naman, kahit natatakot ako, ay pinilit kong lakasan ang aking loob. Inisip ko na pagkakataon ko na yon para magpakitang gilas kay Alma. Muling sumugod ang bangkilan papunta sa akin. Diretso ko siyang tinignan sa kanyang mga mata, ngunit nang halos isang dipa na lamang ang layo niya sa akin, ay bigla siyang lumipad paitaas. Pagtingala ko, ay mabilis siyang bumulusok paibaba habang nakaumang ang kanyang mga kuko. Pero imbis na umilag, ay mas pinili kong salubungin ang bangkilan. Nang malapit na siya sa akin, ay iwinasiwas ko sa hangin ang espada at nagawa kong putulin ang isa niyang braso. Muling lumipad paitaas ang bangkilan habang umaalingaw-ngaw ang malakas niyang pagsigaw na wala akong ideya kung dahil ba sa galit o sa sakit. Ano bangkilan? Lilipad ka na lang ba palagi? Diyan ka na lang ba sa taas? O baka natatakot ka na sa akin? Bumaba ka dito!
Ipakita mo sa akin ang bangis mo! Maglaban tayong dalawa! Mas lalong lumakas ang pagsigaw ng bangkilan. Bumaba na siya at tumayo siya, ilang dipaan layo sa akin. Mabilis siyang tumakbo, papunta sa kinaroroonan ko. Kaya inihanda ko ang aking sarili sa pag-atake. Nagkaroon ako ng hinala na muli siyang lilipad. Kaya isang ideya ang naisip kong gawin. Ibinato ko sa kanya ang espada at tumagos yun sa kaliwa niyang pakpak. Nagkaroon ng malaking butas ang pakpak ng bangkilan, kaya nawala na siya ng kakayahang makalipad. Agad kong tinakbo ang kinaroroonan ng espada, pero bago ko pa yun tuluyang makuha, ay sinunggaban na ako ng bangkilan sa aking likuran. Natumba ko at naramdaman ko ang bigat ng bangkilan sa likuran ko. Inunat ko ang aking kamay para abutin ng espada. Halos isang dangkal na lang ang layo ay maaabot ko na yun. Pero hindi ko magawang makagalaw dahil napakabigat ng bangkilan sa likuran ko. Hanggang sa naramdaman ko ang pagkalmot ng bangkilan sa likod ko. Malakas ako napasigaw nang dahil sa labis na sakit at hapdi. Ang buong akala ko ay katapusan ko na ng mga sandaling yon. Pero biglang dumating ang kaibigan kong si Tolome at sinaksak niya sa dibdib ang bangkilan gamit ang dala niyang kawayan na may matulis na dulo. Itinulak ni Tolome ang bangkilan at nang naramdaman kong wala na sa likod ko ang bangkilan, ay mabilis akong gumapang hanggang sa nakuha ko ng muli ang espada. Tol, bilisan mo! Hindi ko na siya kayang pigilan! Ang lakas niya! Agad akong tumayo. At habang hindi makagalaw ang bangkilan dahil kay Tolome, ay sumugod na ako. Buong puwersa kong itinarak ang espada sa tapat mismo ng puso ng bangkilan. Tumagos sa likod niya ang talim ng espada. Sa paghugot ko ng espada, ay napaluhod ang bangkilan hanggang sa unti-unting nawalan ng buhay ang mga mata niya. Kumulubot ang balat niya at nagmistulang matanda ang kanyang itsura. Natuyot ang kanyang katawan na parabang balat ng punong kahoy hanggang sa halos butot balat na siya. Matapos yun ay tuluyan ng bumagsak sa lupa ang walang buhay na bangkilan. Tapos na. Nagtagumpay tayo. Napatay natin ang bangkilan. Ang astig, Tol! Oh, wag mong kalilimutan na tinulungan kita, ha? May silbi ako! Magsasalita pa sana ako, pero nakita ko si Alma na tumatakbo papalapit sa akin. Nakabuka ang mga braso niya na para bang yayakapin niya ako. Nakangiti ko ring ibinuka ang mga braso ko para salubungin ng mahigpit na yakap si Alma. Pero nilagpasan niya ako. Diretso siya kay Mang Delpin na nakahandusay sa lupa. Sayang! Umasa kang yayakapin ka ni Alma, no? Nakakatawa ka, Chong. Mukha kang timang kanina. Tumahimik ka nga. Talagang nagawa mo pa akong asarin, ha? Lolo, kailangan niyo po magamot kagad. May mga sugat po kayo. Ayos lang ako, Apo. Mababaw lang naman ang sugat ko. Pero napakasaya ko dahil ligtas ka. At wala na ang bangkilan na kumukuha ng mga babae sa baryo natin. Inutusan ni Mang Delpin si Tolome na magtungo sa baryo upang humingi ng tulong sa aming kapitan para mas madaling mailabas sa gubat ang mga naging biyag ng bangkilan. Sinabi ni Alma kay Tolome kung nasaan ang kinaroroonan ng mga nawawalang babae upang madali yung makikita ni Tolome kapag bumalik siya kasama sina kapitan. Habang ako, si Alma at si Mang Delpin ay nagsimula ng magtungo sa kinaroroonan ng mga nawawalang babae sa aming baryo. Nang sandaling yun, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nagagawa ko ng buhatin ang makapangyarihang espada ni Mang Delpin. Lo, nung dinala po ako ng bangkilan sa lungga niya, ay sinabi niya na kailangan niya ng 13 birhen na mga babae
para gawing alay sa paparating na kabilugan ng buwan. Yung kasi ang paraan para maging immortal siya. Kung sakaling nagtagumpay siyang gawin yun, ay wala lang kahit na sino anumang sandata ang makakapatay sa kanya. Yung pala ang dahilan kung bakit puro mga dalagang babae ang kinukuha ng bangkilan. Mabuti na lang talaga at nagawa siyang patayin ni Berhel bago niya magawa ang pag-aalay. Kung sakali pala, ay napakalaki ng magiging problema nating lahat. Ibig sabihin talagang birhen pa si Ninang Telma kasi kinuha siya ng bangkilan Ikaw talaga puro kakalokohan. Pero pinahanga mo ako, Berhel. Hindi ko talaga inakala na magagawa mong buhati ng aking espada at nagawa mo pang patayin ng bangkilan. Pinatunayan mo sa akin ngayong gabi na hindi lang puro pakikipagbasag ulo ang kaya mong gawin, kundi kaya mo rin palang maging isang bayani. Nako, nakakaiya naman po, Mang Delpin. Maraming salamat po sa papuri nyo. Pero nagtataka pa rin po ko kung bakit po nagawa kong buhatin tong espada nyo. Kanina, sa gitna ng pakikipaglaban ko sa bangkilan, ay nawalan na ng kapangyarihan ng espada. Ibig sabihin, panahon na yon para maghanap ng bago niyang tagapangalaga. Ang totoo, suntok sa buwan ng pag-utos ko sa iyo kanina na gamitin ang espada. Sadyang desperado na kasi ako sa sitwasyon natin kanina. Hindi ako sigurado na kung ikaw ba ang karapat-dapat na susunod na magmamay-ari niyan. Kaya kahit ako ay nagulat nang nagawa mong buhatin at gamitin ang espada. Teka, Mang Delpin, ang ibig niyo po ba sabihin ako na po ang bagong nagmamay-ari nitong espada nyo? Ganun ba? Tama ka. Ganun na nga, Berhel. Hindi man ka panipaniwala, pero simula sa gabing ito, ay ikaw na ang bagong tagapangalaga ng espadang yan. At sana, Berhel, gamitin mo lamang yan sa kabutihan at pakikipaglaban sa kasamaan. Opo, Mang Delpin. Nangangako po ako na hindi ko po ito gagamitin sa hindi maganda. Gagamitin ko lang po ito para sa kaligtasan ng lahat. Aasahan ko yan. Huwag kang mag-alala dahil ako magtuturo sa iyo kung paano gamitin yan ng tama sa pakikipaglaban. Nandito lang ako hanggang sa matutunan mo ang lahat ng dapat mong matutunan. Berhel, gusto ko rin magpasalamat sa iyo kasi iniligtas mo si Lolo Delphine. Wala yun. Nakita mo naman kung gaano ako kalakas, di ba? Siguro naman papayagan mo na akong ligawan ka ulit. At tapatin kita ulit. Hindi kita nakikita bilang nobyo ko, Berhel. Pasensya ka na ha. Pero hanggang pagkakaibigan lamang ang kaya kong ibigay sa iyo. Ganun ba? Masakit pero wala naman akong magagawa kundi ang tanggapin kung anong desisyon mo. Siguro nga kahit na anong gawin ko hindi mo ako magugustuhan. Hindi nagtagal ay narating na namin ang lungga ng bangkilan. Meron isang malaking hukay sa lupa na natatakpan ng mga dahon at sanga. Pumasok kami ron at isang lagusan ang nagdala sa amin sa mga babaeng nawawala. Matapos naming mailigtas ang mga babaeng kinuha ng bangkilan, ay mabilis silang nadala ni na kapitan at mga tanod sa ospital sa bayan. Nang nalaman ni Ninang Telma na ako ang pumatay sa bangkilan, ay nagbago ang pakikitungo niya sa akin at hindi na niya ako itinuring na parabang isang alipin. Nalabis ko namang ikinatuwa. Sineryoso ko rin ang pagsasanay ko sa paggamit ng makapangyarihang espada. Kasama si Mang Delphine. Tinanggap ko na rin sa sarili ko na hindi ako kayang mahalin ni Alma at sapat na sa akin na magkaibigan na lamang kaming dalawa. Bukod doon ay inalis ko na ang madalas kong pakikipag-away dahil alam kong may responsibilidad na ako sa aming baryo. Yun ay ang maging bayani at maging tagapagligtas ng aming baryo laban sa mga aswang.
Doon ko napagtanto na walang magandang maidudulot ang pagiging barumbado. Mas magaan pala sa pakiramdam ang mabuhay ng walang kaaway at malayo sa basag ulo. Napagtanto ko na mas may saysay ang buhay kapag may respeto ka sa sarili mo at sa kapwa mo. At bilang bagong tagapangalaga ng espada, mas malinaw na sa akin ang tungkulin ko na hindi lang pumatay ng mga aswang, kundi ang maging magandang halimbawa sa aming baryo. Bilang bagong tagapangalaga ng makapangyarihang espada at bagong tagapagtanggol ng bayan, laban sa mga kampon ng kadiliman.